Lumalalim na ang gabi. Hindi ko makita mukha ni Clyden dahil nakatalikod ako mula sa kanyang direksyon. May dalawang unan din na nakaharang sa pagitan namin dalawa. Naalala ko ang tao kanina na walang malay sa stretcher at muling nakapagpabigat na naman ng aking damdamin. Sinubukan kong pumikit para makalimutan iyon at makatulog na, pero nabigo ako. Can I stay here forever? Parang ngayon lang ako nakaramdam ng lakas ng loob na hindi sundin sa Richard. Ngayon ko lang naramdaman kung paano lumayo sa mga nagpapabigat ng aking puso. Hindi ko ito mararanasan kung hindi dumating si Clyden sa buhay ko. Tumihaya ako at napatingin sa kanya. He is sleeping peacefully. Ni hindi ko madinig ang kanyang paghilik. Nakatalikod din siya sa akin habang niyakap-yakap ang unan. Misteryoso man, nagpapasalamat ako sa kanya ng lubusan. Sa susunod kong gagawin, pagsisikapan kong mahanap ang babaeng kasama ko sa aksidente para hindi masayang ang pagod niya para tulungan ako. Hindi ngayon, kung hindi sa tamang panahon. Inangat ko ang katawan ko at lumapit sa kanya. Mas lalo kong inangat ang kumot sa kanyang katawan at nanigas nang marinig siyang nagsalita. Hinihintay mo ba akong makatulog para pagsamantalahan ako? Tanong niya at sumulyap sa akin. Gulat akong napabalik sa aking posisyon at nagtago sa ilalim ng kumot. Unti-unti kong idinilat ang aking mga mata at napapikit nang tumama sa mukha ko ang liwanag mula sa araw. Una ko nasilayan ang blinds na nakatakip sa bintana. Bumangon ako at napatingin sa refleksyon ko sa salamin na nasa harapan ko. Kung ano suot ko kagabi ay ganoon pa din ngayon. Mukhang kailangan ko umuwi para makapagpalit ng damit. Bumagsak ang balikat ko sa ideyang iyon. Ang maisipang umuwi ay nakakapagpabigat ng aking loob. Ayaw kong umuwi pero kailangan. Kasal ako kay Richard pero eto ako, nasa ibang pamamahay ng ibang lalaki. Hinawi ko ang kumot at humakbang palabas ng pintuan. Naamoy ko agad ang bango mula sa niluluto sa kusina. Bumaba ako ng hagdan at nasulyapan ang katawan ni Clyden na walang saplot sa itaas habang suot-suot ang apron. Namumuo ang kanyang buhok dahil sa pamamasa, mukhang bagong ligo. Napalunok ako nang makita ang muscles niya sa likuran na sumasabay sa galaw ng kanyang braso. Kumpara kay Richard, mas madipid na ang kanyang katawan. Hindi ko nakitang nag-gym si Richard at isa pa, mas matangkad si Clyden kaysa sa kanya. Good morning! Bati ni Clyden nang marinig ang hakbang ko palapit sa kanya. Nagtimpla siya ng kape at nilapag niya ito sa aking harapan. How was your sleep? Nakatulog ka ba ng maayos? Tanong niya habang hindi maitago ang ngisi sa labi. Hindi porket katabi ko siya magiging dahilan na iyon ang puyat ko. Umirap ako at ininom na lamang ang kape. Agad ako napatingin dito nang makuha niya ang timpla na hinahanap ko. Thanks sa komportableng higaan. Nakatulog naman. Ani ko at sarkastikong ngumiti. Umiling naman siya at nagpatuloy sa pagluluto. Aren't you going to thank me too? Isa ako sa mga faktor kung bakit malakas ang hilik mo. Mayabang na ani yan ang hindi nakatingin sa akin. Inalapag niya ang pritong itlog sa plato na may kanin. It has been a while since I woke up without someone on my side. Patuloy niya at inilapag ito sa aking harapan. Kinindatan niya ako at hinubad ang apron na siyang nakapagpaiwas sa akin ng tingin nang makita ang nakahubad na kanyang katawan. He's just wearing a boxer short at doon ko lang napansin. Nasaan si Cindy? Nautal kong tanong habang binabasa ng egg yolk. Sa giliran ng aking mga mata, napansin ko ang pagsulyap niya sa akin pero hindi agad siya nakapagsalita. Never mind. Kaibigan mo lang pala yon. Patuloy ko nang maalalang nasabi niya noong kaibigan niya lang ang nagmamay-ari ng pangalan na iyon. Remove your clothes. Bigla ang sabi niya. Kunot-no akong bumaling sa direksyon niya sa gulat. Ngayon ba namin gagawin? Akala ko ba kapag ready na ako? Gumuhit ang ngiti sa kanyang labi habang pinupunasan ang kanyang kamay. When you take a bath, papalaundry ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi naman ako advance mag-isip. Kung agad niyan dinugtungan ang sinasabi niya, di sana hindi na ako mag-iisip na masama.
Huwag ka nang mag-abala pa. Babalik ako ng kondo para magbihis. Doon ko na ito lalabhan. Tugon ko habang pinapakiramdaman ang init ng kape sa aking kamay. Halos may tapon ko ito nang mapunang nakalapit na pala si Clyden sa akin. Ilang pulgada lang ang layo ng kanyang katawan sa akin. Ang init mula dito ay nararamdaman ko na. Clyden, mahina ako sambit. I bought some clothes for you. Nasa sofa, ikaw na ang bahalang pumili. Aniya at itinaas ang aking baba gamit ang kanyang hintuturo. One thing I need you to know, Ivy. Nasa iyo ang desisyon kung kailan mo gustong gawin iyon. Pero nasa akin naman ang desisyon kung kailan ko pwedeng gawin ang gusto kong mangyari. Aniya sa mahinang tono at inilapit ang mukha sa akin. Anong? Nabitin ng mga salita sa ere nang naramdaman ko ang pagdampi ng kanyang labi sa akin. Napabitaw ako sa kutsara at napatingin sa kanyang nakapikit na mga mata habang nilalasap ang labi ko. Kahit sabihin kong magiging mabuting asawa ko kay Richard, kusang sumusuko ang isip at puso ko kay Clyden. Napahawak ako sa kanyang matitigas na braso habang napapikit at sinasabayan ang pagsayaw ng kanyang labi. Gutchenko daw ang may-ari ng kumpanyang ito. Talaga? Hindi ba't may issue sila nitong nakaraang taon? Anong issue? Sangkot sa droga mga nakakatandang Gutchenko. Iyong mga anak yata ang naiwang mag-manage ng kumpanya. Napatingin ako sa direksyon ng mga babaeng nag-uusap habang inaayos ko ang aking kasuotan. Tinakbo ko ang daan patungo sa malaking gusali na ito para lang hindi malate. Pero hindi ko naman inaasahan na badadatnan ko na hindi pa nagsisimula ang job interview. Nag-i-start na ata sila ng operation. Ani naman ang isa. Pinasadahan ko ng tingin ang kanyang mga kasuotan. Ang gagara, parang laking syudad nga mga ito habang ako ay galing lang probinsya. Excuse me, pwede magtanong? Kinulbit ko ang isang babaeng nag-aayos ng kanyang make-up. Hawak-hawak niya ang face powder at iritableng napatingin sa akin. Nagtatanong ka na? Masungit na aniya. Hindi ko nagustuhan ang panimula niya pero kailangan kong intindihin na hindi lahat ng tao sa mundo ay pareho ng dinadanas sa akin. Magkaiba ang pag-uugali ng tao base ng kanilang karanasan sa buhay at hindi ko mahuhusgahan ang babaeng ito dahil hindi ko naman siya kilala at kung anong buhay ang mayroon siya. Ngumiti ako. Tinago ang kaba na namamayani sa aking kalooban sa mga oras na iyon. Saan ang CR? Naiihi kasi ako. Pagsisinungaling ko. Gusto kong tingnan ang itsura ko kung maayos ba ang mukha ko dahil pakiramdam ko dahil sa init ng panahon ay naligo na ako ng pawis. Tumingin sa likurang direksyon ko at may itinuro gamit ang kanyang mapupulang labi. Nasa dulong kaliwa, bilisan mo at mukhang magsisimula na. Aniya, tumayo ako at nagpasalamat sa kanya sa kadali-daling umalis doon. Cindy Gutierrez? Cindy Gutierrez! Napasulyap ako sa direksyon ng tinawag na pangalan. Tumayo yung babaeng kausap ko kanina at pumasok sa isang silid. Binilisan ko ang pagtakbo kahit nahihirapan dahil hindi ako sanay sa heels. Mukhang tama ang sinabi niyang magsisimula na. Nilabas ko ang polvo at lipstick sa aking bag. May isang matandang ginang na may magarang kasuotan ang nasa aking tabi na nag-aayos din ng kanyang sarili. Hindi ko ito pinansin at dalidaling binasa ang aking buhok bago ko ito sinuklay. Naunang lumabas ang ginang at susunod na sana ako nang makaramdam ako ng pagtawag ng kalikasan sa akin. Pumikit ako ng mariin bago inilabas ang lahat ng saloobin sa isang cubicle at pagkatapos ay mabilis na tumungo sa labas ng CR. Ngunit napahinto ako nang makita ang isang cellphone sa sink at sa tingin ko ay galing iyon sa isang ginang kanina. Hinanap ko ang ginang at hindi ako mapalagay hanggat hindi ko ito naisasauli sa may-ari. Takot akong mapagbintangang magnanakaw, lalo na't wala akong kakilala sa syudad na ito. Wala akong malalapitan. Please, pakiiwan na lang yan sa security department. Ani na isang babae matapos niya akong interviewin. Saan po ang security department? Tanong ko sa kanya, pero may tumawag sa kanya sa kabilang linya na agad naman niyang sinagot. Hindi na ako pinansin. Hinintay ko siyang matapos pero nawili na siya sa kanyang katalibabad sa telepono kaya lumabas na lang ako at pinagsikapan na mahanap ang sinasabi niyang security department.
Maraming sulok at maraming silid. Wala pa masyadong mga empleyado dahil nga siguro nag-uumpisa pa lang ang kumpanyang itong bumangon mula sa pagkakaroon ng issue nito ng nakaraang taon. Pakiramdam ko ay 1 oras na ako naglalakad sa kawalan at nararamdaman ko na ang pangangalay ng aking 2 paa. Nakarating ako sa madilim na sulok nang madinig ang kalampag ng mga kagamitan sa isang silid. Sa kuryosidad ko ay lumapit ako dito para sumilip pero hindi sinasadyang mawalan ako ng balanse at naging dahilan ng pagbukas ng malaking sa pinto at pagbagsak ko sa sahig. Agad nanlaki ang mga mata ko sa aking nasaksihan nang makitang nakaupo sa ibabaw ng mesa iyong si Cindy Gutierrez, walang saplot na pang-itaas na damit. Sa gitna niya isang Ginoo na hawak-hawak ang kanyang 2 dibdib. "Oh my God, Clyden!" Sigaw ni Cindy at pinag-ekis ang 2 braso sa kanyang dibdib. Iyong Ginoo na nagngangalang Clyden ay napatingin sa akin sa hawak kong cellphone bago umangat ang paningin niya sa aking muka nang tumayo ako. "Wala ako nakita. Sorry!" Sigaw ko habang napapapikit at dali-daling umalis. Napahawak ako sa aking ulo nang sandali itong nanakit at napatingin sa direksyon ni Clyden habang may kausap siya sa kanyang telepono. Napatingin siya sa akin at nakailang kurap ang mga mata sa pagtataka marahil dahil tinitingnan ko siya ng masama. "Kaya pala nagsusorry ka kay Cindy kasi may atraso ka sa kanya," bigla akong sabi. Kunot noon niya akong tiningnan habang ang isang kilay ay nakaangat. "Hindi ka marunong rumespeto ng girlfriend mo." Umirap ako at binagsak ang kape sa kanyang harapan. "What are you saying?" "May naalala lang." "Ano?" "Kung paano tayo unang nagkakilala." "Iyong mga kalibugan mo sa buhay," sagot ko. Punyal ang tumama sa aking puso. Hindi ko alam kung para saan. "Kaibigan." Ngumisi ako at umiling. May sasabihin pa sana siya pero bigla itong nabitin nang biglang bumukas ang pintuan ng opisina. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat at nakaramdam ng panginginig ng katawan sa kaba nang makita ang galit na mukha ni Richard. Mabilis niyang dinaluhan si Clyden at walang pagdadalawang isip na ginawaran ito ng malakas na suntok na siyang ikinabagsak ni Clyden sa sahig. "Richard!" "Sir!" Sigaw ko nang makita si Clyden na sinuntok ng isang lalaki sa bar na naging dahilan ng malalakas na tilian. Mabuti na lang at naisipan kong sundan siya at dito ko siya natagpuan sa maingay at mataong lugar. Agad ko siyang dinaluhan nang akmang sisipain siya ng isang lalaki. Natigil naman ang paa ng lalaki nang makita ako na takot na ako ang masipa niya. "Umalis ka dyan! Papatayin ko ang taong yan!" Aniya pero hindi ako nagpatinag at sinubukan pang buhatin si Clyden. "Akala mo kung sino eh. Palibhasa kasi anak ng mga sindikato." Patuloy nito. Lumapit ang bar manager at pinagsibihan silang dalawa. Si Clyden ay napatingin sa akin nang pilit ko siyang iniaangat. Amoy alak siya pero alam kong nakakalakad pa siya. Makailang beses ko siyang nahuling umiinom ng champagne sa trabaho magmula nang i-hire niya ako bilang sekretarya niya. Binawi niya ang kanyang kamay sa akin at nauna siyang naglakad palabas ng pintuan. "Sir!" Sumunod naman ako sa kanya. Problemado siya sa trabaho dahil sa sunod-sunod na pagre-reject sa kanya ng mga business na pinapadalhan niya ng proposals. Naaawa ako sa kanya. Hindi ko siya pwedeng iwan kaya ko siya sinundan at baka kung ano ang gawin niya sa sarili niya. Nang pinatulog niya ang kanyang sasakyan ay tumakbo ko para hindi niya ako iwan sa lugar at naunang pumasok sa passenger seat. Natigilan siya sa ginawa ko pero ikinangisi niya lang at pumasok na ng sasakyan at tumabi sa akin. "Sir, hindi tayo pwedeng sumuko. Alam kong kaya mo." Hindi natuloy sasabihin ko nang bigla siyang sumingit. "Miss Javier, bakit ba ang dali mong maawa sa tao? Pag naawa ka, halos buhay mo nang itaya mo matulungan mo lang sila." Tanong niya sa akin. Sinasandal niya ang kanyang ulo sa headrest at napatingin sa unahan. "Yan lang din ang ikakapahamak mo." Ngising niya. Bumagsak ang balikat ko. "Di bali na sir, at least may natulungan ako. Points ko na iyon sa langit." Sagot ko sa kanya. Bigla siyang tumawa ng malakas at sumulyap sa akin.
Umurap naman ng ilang beses sa mga mata ko at hinahanapan ko ng biro ang mga salitang binitiwan ko. "You're not living just for yourself, ha? That's good. You can run for God's candidacy." Sarkastika niyang sambit at umiling. Huminga ako ng malalim at hinayaang mamaya niyang katahimikan sandali. Siya ang pinakamatanda sa mga magpipinsan. Tahimik minsan, pero parang parating may masamang binabalak. Kung hindi mo siya kikilalanin ng gusto, akala mo'y matino. Kumuha ako ng tissue sa bag ko at ipinahid iyon sa kanyang pisngi na namumula, na siyang nakapagpataka sa kanya. Kung alam ko lang na hinarmo ko sa takot mong sabihin ko ang tungkol sa inyo ni Cindy. Ani ko at bumaling sa kanyang mga matang nakatingin lang din sa akin. Sana hindi ko na lang tinanggap para magulpi ka sa pangaagaw mo sa kanya. Patuloy ko. Kabaliktaran sa gusto kong mangyari. Isa na siguro ang dahilan kung bakit problemado siya ay dahil kay Cindy. Hindi ko alam ang buong kwento, pero sa mga narinig ko sa opisina ay nag-break sila dahil may third party ang naganap. However, I'm not at the right place to judge you by your past. Ngumisi siya at kinuha ang tissue mula sa aking mga kamay. Stop mentioning her name. It's disgusting. Mapait niyang sabi na para bang binabangungot siya sa tuwing naririnig ang pangalan ni Cindy. Bangungot ka rin kay Cindy, sir. What? Cindy? Cindy? Pangungot niya ako sa kanya ng paulit-ulit. Ngumisi siya at umilig. Saka niya naisipang umalis na lamang sa lugar. Hindi siya madaling magalit. Iyon ang nagustuhan ko sa kanyang pagkatao. Bukod sa napaka-professional niyang makipag-usap. Kung gusto mong hindi ko siya banggitin, huwag mo rin akong tawagin sa apelido ko. May binulong siya sa kanyang sarili pero hindi ko nadinig. Itinago ko ang ngiti sa aking labi at naisipang ikabit ang seatbelt sa akin. I'll call you Bella then. Aniya. Bella? Tumango siya pero hindi niya binahagi sa akin kung bakit. Nang makauwi ako sa apartment ay sinubukan kong hanapin sa internet ang meaning ng Bella. Doon nagumpisang tumibok ang puso ko nang mapag-alaman ko ang meaning nito. Itinago ko ang mukha sa unan at tumili at nakailang ulit na gumulong sa kama hanggang sa nahulog ako. Hindi ko naman ininda ang sakit. Ibig sabihin ba'y nagagandahan si Sir sa akin? Wala sa sarili kong tanong. Richard! Sigaw ko nang makitang nakahandusan si Clyden. Hinawakan ko kanyang dibdib para pigilin siya sa kabila ng pananakit ng aking ulo. Nalilisik ang kanyang mga mata sa galit at dinuro si Clyden. I don't care if you were the CEO. Hindi ko sinasama ang personal na buhay ko sa trabaho at kabilang na doon ang asawa ko. Aniya, may mga empleyado ang sumilip at pinagchichismisan kami. May nahagip akong mga mata, nakakaiba ang tingin sa akin na tila nasusuka. Pumikit ako ng mariin at bumaling kay Clyden na kasalukuyang pinapahid ang kanyang hilalaki sa giliran ng kanyang labi. Mali ang iniisip mo, Richard. Sinibukan ko magpaliwanag pero naunahan na ako ng takot. Bumaling ang nalilisik niyang mga mata sa akin at bahagya akong itinulak palayo sa kanya. If I knew this would happen, hindi na lang sana kita pinagkatiwalaan pa. Wika niya. Punyalang tumama sa aking puso. Inaasahan kong mauulit pa ang eksenang ito at mas malala kung mapag-alaman ni Richard na pumayag ako sa kasunduan ni Clyden. Naiisip ko pa lang ay masakit na. Ayaw kong mabasag ang tiwala ng asawa ko sa akin. Ano man ang nangyari sa nakaraan, kaya niya ako pinakasalan ay dahil mahal niya ako at malaki ang tiwala sa akin ni Richard. Kung kaya't naiintindihan ko ang kanyang galit. Naiintindihan ko na kailangan kong tanggapin ang masasakit na salitang binitiwan niya sa akin. Ngunit muli kong naalala ang sinabi ng babaeng kasama ko na nangyari ang aksidente. Dom, it hurts. Bulalas ni Clyden na tumayo sa sariling mga paa. Pinagpag niya ang kanyang coat at tumingin kay Richard na kalmado lang ang mga mukha. According to Corporate Policy Clause 190, physical violence against co-workers with or without causes and reason is grounds for dismissal. What you have done, Mr. Gozon, was very unprofessional. Paliwanag ni Clyden na tumingin sa akin. Your wife is my secretary, a CEO secretary. We are sharing work, effort, and hours.
May instances na hindi ako nakakauwi sa dami ng trabaho at bilang sekretarya ay ganoon din ang asawa mo. Aniya, ang mga employees sa likuran ay tila naliwanagan sa sinabi ni Clyden. Tumingin si Clyden sa kanila kaya dali-dali silang nagsialisan. Si Richard naman ay napapalunok ng ilang beses at napatingin sa kawalan na parabang nabuhusan ng malamig na tubig ang kanyang kokote nang may napagtanto. Unang beses pa lang itong mangyayari. I wonder what will happen in the next few days, lalo na't may meeting ako with some investors in Verona. Patuloy niya na siyang ikinagulat ko. Nang tumalikod si Richard ay bumaling si Clyden sa akin, sabay kindat. Umiwas ako ng tingin. Alam kong niloloko niya lang si Richard para magkaroon kami ng oras sa isa't isa. Umupo si Clyden sa kanyang swivel chair. Si Richard ay nanatiling tahimik naman. Richard sent Clyden on the floor with one punch pero hindi niya alam na tinutulungan siya mismo ng CEO. I feel bad for him. And next time, Ivy, tell your husband that you can go home due to your workloads. Wika ni Clyden. Bumaling si Richard sa akin habang niyuyuko niya ang kanyang ulo. Napansin ko ang mas lalong pangingitim ng kanyang mga mata. Go home later. We have dinner with Mama at the condo. Hahanapin ka sa akin kapag wala ka doon. Mahinang aniya at dali-daling umalis. Bumagsak ang pintuan ng sinara niya ito. Nakahinga ako ng maluwag dahil doon. Pero nang maisip ang umuwi mamaya, ay bumigat ulit ang kalooban ko. Damn! He went inside my office like a madman. Baliw ba yung asawa mo? Daig bang babae kung makapag-isip na masama? Sabi ni Clyden habang bahagyang hinahawakan ang giliran ng kanyang labi. Richard has a mental issue according to his father. Siguro nga totoo, base na din sa pinapakita niyang pag-uugali minsan sa akin. Hindi ko na tuloy alam ang mangyayari sa susunod pang mga araw. Kung ano ang sasapitin ko sa kanya kapag nanatili pa ako sa pamamahay niya. Bakit hindi ko ito naisip bago nawalang alaala ko? Dahil ba mahal ko siya at takot akong iwan siya? Pero bakit ngayon ay tila ayaw ko nang bumalik sa kanya? Inilabas ko na lamang ang aking hinanaing sa pamamagitan ng pagpapakawala ng hininga. As long as Clyden is with me, masasagot ko ang lahat ng iyon. Kukuha ko ng first aid kit. Wika ko at tumalikod, pero mabilis akong bumaling sa kanya. Anong meeting sa Verona? Totoo ba yon? Of course. Itinaas niya ang isang invitation card. Isasama kita pagkatapos ng check-up mo next week. Sasabihin ko sana kanina kung hindi lang pumasok si Richard. Patuloy niya. Mga ilang araw. 5 days. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat pero sa kaparehong oras nasisiyahan ako dahil may pagkakataon akong makasama si Clyden ng matagal. Nakarating ako sa kondo na sumapit ang gabi. Tumambad sa akin ang mga nagkalat na mga damit at basag na mga vase sa sahig. Ang sapatos ni Richard ay hindi nakalagay sa shoe rack, kaya ako na mismo ang naglagay nito doon. Nang isinara ko ang pinto ay nalanghap ko ang bango ng niluluto sa kusina. Ang maisip na nagluluto si Richard pagkatapos niyang makarating sa kondo galing trabaho ay nakakamangha. Ni hindi niya maisipan ang kumain minsan kasama ako at dumidiretso na siya sa kwarto para magpahinga o magtipa sa laptop niya. Gawain ba ng isang asawa yan, Ivy? Napatalon ako sa gulat nang marinig ang boses ng isang matandang babae. Natigilan ako nang makita ang ina ni Richard na nagluluto sa kusina. Ma? Halos hindi ko mabigkas ng tama ang dapat itawag sa kanya. Bumaling siya sa direksyon ko at bumalik din naman agad sa niluluto. Hindi dapat ako masindak sa kanyang presensya. Kailangan kong lakasan ang loob ko. Tao lang siya, katulad ko. Ganitong oras po ako madalas umuwi galing trabaho. Pasensya na po. Sagot ko sa kanya. Pinunasan niya ang kanyang kamay matapos mahugasan at hinubad ang apron. Narinig ko kay Richard na hindi ka umuwi kagabi. Ivy, hindi ko pinagkatiwala ang anak ko para hindi mo alagaan. Asawa ka at alam mo dapat ang responsibilidad mo. Kaya nawawala si Richard ng interes magkaanak dahil sa pag-uugaling yan. Sermonia at padabog na inilipat ang kanyang niluluto sa plato. Nilaro ko ang aking kamay. Naintindihan kong anak niya si Richard at mahal niya ito. Nag-iisa lang ding anak si Richard kaya matindi ang pag-aalaga at pag-aalala ng kanyang ina sa kanya.
Napagtanto ko na kahit anong sabihin ko ay magmumukha pa rin akong may mali dahil sa kahit na anong paraan, papanigan niya pa din si Richard. Pasensya na po, ulit ko at tinulungan na lang siyang maghanda sa hapagkainan. Hindi ko din gustong magkaanak kung lalaki din lang ang anak ko sa mga katulad nila. Nawalan ako ng interes dahil sa alaalang iyon at isa pa, magiging miserable lang ang buhay ng bata kapag mamumulat siya sa mundong hindi naman maayos ang pagsasama ng kanyang mga magulang. Ayaw kong maging malupit ang kapalaran sa kanya dahil sa amin. Narinig ko ang pagbaba ni Richard sa hagdan at tumabi sa akin sa hapagkainan. Anak, alagaan mo ang sarili mo. Masyado ka nang nangangayaya to. Para kang napabayaan ng asawa. Parinig ng kanyang ina pagkatapos magdasal sa harap ng pagkain. Hindi ako nagsalita habang nilalagyan ng pagkain ang plato ni Richard. Salamat po sa pagluluto. Ani ko na lamang. Ayaw ko ring mamulat ang anak ko tungkol sa kinukubling kasinungalingan ng mundo. Ayaw kong mabulog siya sa pinapakitang kabutihan ng ibang tao, ngunit may masamang binabalak at handang atakihin siya ng dahas mula sa likuran. Ililigtas ko ang anak ko sa kanila. Sa ganyang paraan, may iwasan niya ring maging isa sa mga katulad nila. Dapat lang magpasalamat ka, Ivy. Walang kakainin ng anak ko kapag walang magluluto. Wika niya. Ngumiti ako at nilunok pa rin ang pagkain kasabay ng paglunok ko sa nakapagpapabara ng aking lalamunan. Gusto kong umiyak pero hindi ko gustong maging mahina sa kanilang harapan. Stop it, ma! Suway ni Richard sa kanya. Ivy's working. Dapat maintindihan mo din iyon gaya ng pag-intindi ko sa sitwasyon. Patuloy niya. Hindi, Richard. Pinipilit mo lang ang sarili mo sa takot na umabot ang nangyari kanina sa inyo ni Clyden sa ama mo. I'm sorry, son. Nakangiti niyang sabi ngunit nang bumaling siya sa akin ay napawi ang ngiti sa kanyang labi. I'll let you marry a useless woman. Useless? Sa pagkakaalala ko, I spent my 8 months with Richard. Sunod-sunuran sa ideyang mag-asawa kaming dalawa kaya hindi ko siya pwedeng iwan para hanapin ang sarili ko. Pakiramdam ko ay naging alagang aso lang ako na aamuhin ang babalik na naman sa pagiging alila. Hindi ko maintindihan kung bakit ko naatim ang makasama siya bago ako nawalan ng alaala. I said stop it! Napatalon kami pareho sa kanyang ina nang biglang sumigaw si Richard. Binaksak niya ang kubyerto sa tumayo. Kung wala kang magandang sasabihin, pwede ka nang umuwi. Patuloy niya. Ako'y nanenermon lang naman para matauhan si Ivy. Para pangaralan siya. Ani ng kanyang ina at saka umuwi. Tumayo ako at hinayaan na mag-ina na magtalo. Kung nandito si Mr. Leonard, siguro'y tahimik sila pareho. Kita mo, Richard? Kinakausap ko pa ngunit biglang tumalikod. Narinig kong boses nito. Huminga na lamang ako ng malalim at nagsuot ng gloves para mag-umpisa ng maghugas ng plato. Pagkatapos ng bangayan ay umuwi na ng tuluyan ang kanyang ina. Gumaan ang pakiramdam ko, ngunit alam ko sa sarili kong hindi mawawala ang mabigat na nakadagan sa aking puso hanggat kasama ko si Richard. I miss you. Aniya nang humakbang ako paitaas ng hagdan. Napahinto ako at bumaling sa kanya. Humakbang din siya palapit sa akin at niyakap ako mula sa likuran. Humihingi ako ng tawad sa sinabi ni Mama sa iyo. Aniya habang nakatago ang kanyang mukha sa aking balikat. At sa mga nangyari kanina sa opisina. Patuloy niya. Kung kanina ay para siyang tigre na basta-basta na lamang lulusob, ngayon ay tila isa siyang maamong pusa. Nais kong sabihin sa kanya mga alaalang pumapasok sa aking isipan nitong nakaraang araw. Bilang asawa, hindi kaaya-aya ang paglihiman siya. Pero bigla akong pinigilan ang sarili ko. Ayaw niya akong tulungang makaalaala. At baka kung ano ang gawin niya sa akin at pagbawalan niya akong makasama si Clyden. Richard. Inalis ko ang kanyang kamay na nakapalibot sa akin at tumarap sa kanya. Matulog na tayo. Tipid kong sabi at naunang pumasok sa kwarto. Narinig ko ang pagbagsak ng hininga niya sa aking likuran pero hindi ko makita ang buong reaksyon ng kanyang mukha. Nung gabing iyon, hinintay kong makatulog si Richard at saka ako naghanap ng mga dokumentong nagpapatunay ng identity ko. Hindi sapat ang citizenship ID lang. Kailangan ko ng matinding katibayan para sa sarili kong kapakanan. Kailangan kong hanapin ang pangalan ng mga magulang ko para maalala ko
kung sino ang babaeng kasama ko noon. Kahit hindi ko siya natatandaan, nag-aalala ako sa kalagayan niya. Sana buhay pa siya sa mga oras na ito. I'm dropping by at the office. Gusto mo bang sumabay? Tanong ni Richard habang nag-aayos ako ng aking susuotin. Hindi ko pa nasasabi sa kanya ang tungkol sa pagpunta namin ni Clyden sa ibang city. Pero alam ko namang may ideya na siya. Tumango naman ako at hindi na nagdalawang isip na sumakay sa kanyang sasakyan. Tahimik ako buong biyahe. Mas mabuti na tong ganito ang pakikitungo ko sa kanya dahil ayaw kong mapalapit pa ng gusto at baka dumating ang araw na hindi na ako kailanman makaalis pa sa puder niya kung sangkaling mangyari man iyon. Richard, baka hindi ako makauwi mamaya. Mauna ka nang matulog. Huwag mo na akong antayin. Wika ko. Tumango naman siya bilang pagsang-ayon pero ang napansin ko ang paghigpit ng hawak niya sa kanyang manibela. May tiwala ako sa iyo, Ivy. Tipid niya lang nasabi na para bang kinukumbinsi ang kanyang sarili. I don't know who Clyden Gutchenko is at bakit malaki ang tiwala ni Papa sa kanya. Hindi ko lang gusto ang ambience niya. Patuloy niya. Hindi niya gusto kasi nalamangan lang siya ni Clyden. Obvious naman na insecure siya sa amo ko lalo na't mas pinagkakatiwalaan ng kanyang ama si Clyden. Hindi ko na kailangang alamin kung bakit. Maganda ang performance ng company nang si Clyden na ang namumuno dito kahit ilang linggo pa lang ang lumilipas. Maaga ako nakarating ng opisina at hindi pa dumarating si Clyden. Nagkaroon ako ng tsansa na i-search ang pangalan niya sa internet sa pag-asang mahanap ang buhay ko sa nakaraan niya. May family background ang Gutchenko in general at halos nito ay ang pagkakasangkot ng mga nakatatandang Gutchenko sa iligal na pag-angkat ng droga sa bansa. Why do Gutchenkos are very tight-lipped in their personal lives? May blog content ang nakakuha ng atensyon ko. Pinindot ko ito, ngunit ang bumalaga sa akin ay ang mga litrato ng mga ibang Gutchenkos. Razel, Ruel at Clifford na tila mas bata ng 2 taon kay Clyden pero pareho sila halos ng feature sa mukha. Halos mga opinyon lang ang nababasa ko. Hindi vocal sa kanilang buhay dahil hindi naman daw sila celebrities para pagpiyastahan. Sinubukan ko ding hanapin ang accounts ni Clyden sa kahit anong social media account pero nabigo din ako. Oh no! Bulalas ko nang biglaang namatay ang PC pero naka-on naman ang ilaw. Are you stalking me? Napatalon ako sa gulat nang marinig ang boss ni Clyden sa aking likuran. Nakaupo siya sa aking mesa habang nakahalukip-kip. Umiling naman ako kahit batid kong nahuli niya ako sa pinagagagawa ko. Avoid checking my life out on the internet at baka kung ano ang mahanap mo. At isa pa, hindi ba't pinagsabihan ka ng doktor na huwag pilitin ang makaalala? Let your memory sink in your head. Bakit? Anong mahahanap ko? Tanong ko sa kanya. Umiwas siya ng tingin at gumuso. Wala siyang balak sagutin ang tanong ko. Dapat bang Javier ang hanapin ko? Tumayo ako at lumapit sa kanya. Bahagyang nalalaki ang mga mata niya sa gulat habang tinitingnan ako. Naalala kong tinawag niya ako sa apelyido ko kaya madali kong nasa ulo ito. Please Bella, don't force yourself to remember. Tumango naman ako at ngumiti. Batid kong delikado dahil tuwing nakakaalala ko, sumasakit naman ang ulo ko. Oo na, naiintindihan ko. Curious lang ako kung ano ang mga pangalan ng mga magulang ko at paano ako nakarating dito. Hindi ko maiwasan ang mabahiran ng pait ang aking boses. Unti-unti, kikilos tayo para hanapin ang sarili mo kung sakaling may naalala ka na. Pero hindi pa ngayon. Tugon niya. Tumalikod ako sa kanya para mag-ayos ng mga papers na nagkalat sa printer. Halos hindi ako makakain ng husto dahil sa pag-iisip tungkol sa buhay ko. Gusto kong malaman ang lahat pero manganganib naman ang kalusugan ko. Ayaw ko lang mamatay nang hindi nalalaman ang tungkol sa pagkatao ko. Mga ilang sandaling namayani ang katahimikan hanggang maramdaman ko ang pagyakap niya mula sa aking likuran. Masama din pala magtiwala ng husto. Kung alam ko lang na mangyayari ito. Ngumingising bulong niya habang tinatago ang kanyang mukha sa aking balikat. Hindi mo na sana siya nakilala pa. Humarap ako sa kanya. Lumuwag naman ang kanyang yakap sa akin para tingnan ako sa mukha. Napahawak ako sa kanyang braso.
Palipat-lipat naman ang paningin niya sa aking mga mata at hindi alam kung saan ipipirmi. Mabilis ang pagtibok ng aking puso nang inilapit ko ang mukha ko sa kanya kasabay ng pagpalibot ko ng aking braso sa kanyang balikat. Sinalubong niya ng halik ang aking labi at saka naman ako gumanti. Naramdaman ko ang paghawak niya sa aking bewang habang minamasahe ito ng kanyang mga kamay. Umangat ang kanyang kaliwang kamay at hinawakan ang aking pisngi. Napaghiwalay ang mga labi namin at saka niya idinikit ang kanyang noo sa akin habang tumitingin sa aking mga mata. Hinawakan niya ang magkabila kong pisngi at tinampian sandali ng halik ang aking labi. "Minahal mo ba ako?" Tanong ko sa kanya. Kahit hindi niya sabihin ay nararamdaman ko naman. Alam kong hindi dapat ako minamadali pero ang halik niya ay hindi mo maikukumpara kahit kanino. Pamilyar din ang lambot ng kanyang labi. Hinaplos niya ang aking buhok at muling pinagdikit ang aming mga noo. "Clyden?" Tanong ko sa kanya. Gumuhit muli ang ngiti sa kanyang labi at hinalikan ang aking noo. "May panahon para sagutin ang lahat, Ivy." Mahina at malumanay niyang sabi. "Sa tamang oras." Nagkaroon ng meeting sina Clyden matapos ang check-up ko kay Dr. Franco. Tungkol ang meeting sa pag-iiba ng sistema ng kumpanya. Tinitake down notes ko ang mga sinasabi ng chairman habang si Clyden naman ay nakikinig lamang at nagmumungkahi paminsan-minsan. Marami siyang tanong nang ang auditor na nagsasalita sa harapan. Either gumagawa siya ng paraan para hindi mapag-usapan ang tungkol sa fund o hindi kaya'y hindi niya lang gusto ang pag-uugali ng auditor. "It's your job to reconcile the records every day, Miss Eileen," ani Clyden habang nilalaro ang ballpen ng kanyang hawak-hawak. Nakadikwatro siya ng upo at napatingin sa gawin ni Richard. "Submit to my office daily for clearing." "Mr. Gutchenko, 8 hours a day isn't enough to, then extend your hours in a day," nakangiting sabi ni Clyden. Alam kong may pamilya si Miss Eileen at ang suggestion ni Clyden ay hindi sumasang-ayon sa gusto niyang mangyari. At isa pa, medyo may katandaan na si Miss Eileen. Walang nakakatiyak kung makakayanan ba ng oras niya ang sundin ang pinag-uutos ni Clyden. "Small sacrifices for the company's success is my top secret, Eileen, kaya umabot ako sa ganitong estado," aniya habang hindi inaalis ang tingin kay Richard. Napangiti naman si Mr. Leonard at tumango. Si Richard ay hindi maipinta ang mukha nang marinig si Clyden. "I believe Clyden's capability in business management. I wonder bakit ngayon ay wala ka pang asawa," ani nito at sinundan ng tawa. Inayos ko ang mga nagkalat na papel sa kanyang harapan. "I'm waiting for someone, Mr. Leonard," aniya. Nakita ko sa giliran ng aking mga mata ang pagsulyap ni Clyden sa akin na siyang nagpatibok ng aking puso. "We, real men never wait, Clyden. We grab the possible chances right away," sagot naman ng ama ni Richard. Ngumiti si Clyden at inayos ang kanyang necktie. "I choose not to answer the question about my personal life. I apologize," aniya sa magalang na tono. Tumikhim ako at bumaling kay Richard na nakayuko lamang. Kanina pa siya tahimik. Sa tuwing tinatanong siya ay hindi agad siya nakakasagot. Kung sa bagay, related sa usapin ang tungkol sa fund. Kapag nagsalita siya ay mapapaghalataan siya. Ang natitirang minuto ay kanilang nilaan sa pagre-replenish ng kanilang usapin. "Miss Eileen," habol ko sa ginang bago siya tuluyang lumabas ng conference room. Lumingon siya sa akin at itinaas ang kanyang isang kilay. Humigpit ang yakap ko sa aking laptop. "Kung gusto niyo po, tutulungan ko kayo sa mga gawain niyo," offer ko. Nilabas ko ang buong ngipin ko nang ngumiti ako para makuha ang loob niya. Umigat ang reaksyon ng kanyang mukha nang walang umalma sa desisyon ni Clyden, kaya handa akong tulungan siya sa abot ng aking makakaya. "Huwag na, hindi ito kasama sa duties and responsibilities mo," aniya at muling naglakad pero mabilis akong humarap sa kanya habang suot pa din ang ngiti sa aking labi. "Mrs. Gozon, ayaw ko maging dahilan ito ng hindi pagkakaunawa namin ni Clyden at ng asawa mo." Umiling naman ako. "Hindi po, hindi nila malalaman," ani ko na lamang sa kanya. Walang assistant si Miss Eileen pero siya ang humahawak sa junior auditors ng kumpanya. Kahit ang mag-photocopy lang
ng mga papeles at mag-ayos ng gagamitin, okay na sa akin. Mapagaan lang ang kanyang trabaho. I don't need your help. Mataray niyang sabi at dali-dali ako nilampasan. Bumagsak ang aking balikat at sinundan siya ng tingin. Humakbang ako palabas ng pinto at dismayadong huminga ng malalim. Ivy, hindi ka pwedeng magtrabaho ng mabigat na gawain. Napatalon ako sa gulat nang marinig ang boses ni Clyden sa aking giliran. Nakaekes ang kanyang dalawang braso sa tapat ng kanyang dibdib habang nakasandal sa pader. Hayaan mo siya. Hayaan mong sariling pride ang magturo sa kanya. Patuloy niya at kinuha ang laptop sa aking kamay at siya ang nagdala. Stop showing empathy for others. Mas pagtuunan mo ng pansin ang kalagayan mo, Ivy. Aniya nang makarating kami sa elevator. Napatingin ako sa kanya na nakatingin lang sa akin. Wala ka kasing awa sa kapwa mo. Trabaho ay trabaho. Naiintindihan ko naman. Pero hindi dapat mo ring ikonsidera ang mararamdaman at kalagayan nila. Sagot ko naman sa kanya. Bahagyang iritable. Kung nakita niya lang ang mukha ni Miss Eileen kanina, sigurado ako maaawa din siya. Nag-iisang babae si Miss Eileen sa gitna ng mga lalaki nagtataasan ng posisyon. Hindi siya pwedeng pumalag at baka mapahiya siya. It's for the company's best. Bibigat ang trabaho kapag hindi ginagawa ang task araw-araw. Apektado ka dito. Kalagayan mo lang ang pinagtutuunan ko ng pansin. Paliwanag niya. Tila nagkabuhol-buhol ang dila ko at hindi malaman kung ano ang dapat sabihin. Hindi mo ba naisip, yang nararamdaman mong awa kay Richard at kawalan mo ng lakas na loob para iwan siya ay dahilan lamang kung bakit ka nahihirapan ngayon? Patuloy niya. Ang simpatsya mo para sa iba ay halakhak para sa kanila. Ngunit ang balik naman sa iyo ay pagdurusa. Dagdag niya sa matigas na Tagalog. Bumukas ang pintuan ng elevator nang makaramdam ako ng pagkahilo. Napahawak ako sa aking ulo habang ang isang kamay naman ay napahawak sa giliran ng elevator. Are you fine? Tanong ni Clyden at nang sinubukan ko siyang tingnan ay naging dalawang kanyang imahe. Tumango ako, ngunit ang sumunod na minuto ay ang pagyakap ni Clyden sa akin nang mawalan ako ng balanse. Inayos ko ang towel na nakabalot sa aking ulo pagkatapos ay binilang ko ang sahod na matitira sa akin pagkatapos kong maipadala kay Lola sa probinsya. Ngumiti ako nang malaki-laki ang matitira sa akin. Naging delay man ang sahod ay worth it naman ang paghihintay ko dito. Maya-maya ay naisipan kong tumawag kay Lola. Mga ilang minuto bago siya sinagot. Nahihirapan pa rin siya magtimpa ng phone na binili ko sa kanya. Kung sa bagay, matanda na si Lola Remedios at ang ganitong mga modernong kagamitan ay nakakapanibago para sa kanya. La! Masaya kong sabi at tumayo. Apo, ikaw ba ito? Tanong niya sa akin. Tumango naman ako kahit hindi niya ako nakikita. Umupo ako sa bintana at napatingin sa mga kapitbahay na nagiinom sa ibaba. Opo, papadalhan ko po kayo ng pera. Nandyan po ba si Brian? Tanong ko. Tinutukoy ko ang pinsan kong mahilig magsabong. Medyo nag-alinlangan akong ibigay sa kanya ang pera at baka mapunta pa ito sa bisyo niya. Naku, bakit naman ako padadalhan mo? Dapat yung kapatid mo sa Italia para makauwi na. Ani Lola, mapait akong ngumiti at umiling. Hindi ko pipilitan ng ayaw. O kaya, pamasahe mo doon. Madali ka makakakuha ng citizenship kapag doon ka na nagtrabaho. Kalahating Italiano naman ang yumao mong ama. Patuloy niya. Bala ko ding sumunod para gabayan ang kapatid ko doon. Pero ang iniisip ko ay si Lola. Mas maaalagaan ko siya at mabibisita kapag nasa Pilipinas lang ako. Paano ka po? Tanong ko na nakanguso. Kapag nakita ito ni Lola ay siguradong makukurot niya ako. Ikaw na bata ka. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na isipin mo ang sarili mo at hindi ang ibang tao? Malapit na ako lumisan sa mundo at kailangan mong magdesisyon para sa sariling kapakanan mo. Aniya, rinig na rinig ko ang kanyang mabigat na paghinga. Hindi ka po ibang tao, Lola. Lola kita. Ani ko at ngumisi. Ewan ko sa'yo. Singhal niya naman. Maayos naman ang trabaho ko dito sa Pilipinas. Ewan ko ba? Nalilito din ako sa dapat kong gawin. Gustong-gusto kong sumunod sa Italia. Pero marami ang pumipigil sa akin. Hindi lang si Lola. Natigilan ako nang makita ang isang sasakyan sa ibaba na palapit sa aking apartment.
Agad na nagsialisa ng mga nagsusugal para bigyan ng daan ang sasakyang iyon. Kunot-no ako napatingin dito, ngunit para ako nabuhusan ng tubig nang makilala kung sino may-ari noon. La, tatawag ako ulit. Ani ko at pinatay ang linya. Lumabas naman sa sasakyan niya si Clyden na may hawak-hawak na paper bag at bouquet ng bulaklak. Umangat ang paningin niya sa akin, sabay tanggal ng kanyang sunglass. Hanap naman, may sugar daddy ka pala. Biro sa akin ng isang tambay na siyang nagpatiimbagang kay Clyden. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya nang mailapag niya ang bulaklak sa mesa. Bumaling siya sa labas bago ako hinarap. Who's that filthy guy? Mas matanda nga ako sa iyo pero hindi pa kulubot ang mukha ko. Aniya, inis na inis. Itinago ko ang aking ngiti sa likuran ng aking palad at umiwas ng tingin. Babyface kasi ang tingin nila sa akin. Pagpasensyahan mo na. Sagot ko sa kanya. Umiling siya at inilapit ang dala niyang paper bag sa akin. Napatingin ako sa loob nito. Damit na may mahabang saya. Lumuwa ang mata ko sa gulat nang makita ang price tag na nakakabit pa dito. 5,000 pesos? Sa iisang damit lang? Hindi ko makapaniwalang tanong. Susuotin ko ba ito o i-display? Sayang naman pag napaglumaan ito. Ani ko sa kanya. Umupo siya sa upuan at inilibot ang mga mata sa paligid. Salamat din sa bulaklak. Pero para saan ito? Hindi naman ako mahilig magtanim ng mga bulaklak. Patuloy ko. Ngunit kinuha pa rin niya ang mga rosas at inilagay sa malinis na vase. Are you really comfortable living in a small space like this? Tanong niya. Hindi sinasagot ang katanungan ko. Tumango naman ako at ngumiti. Bakit naman ako magrereklamo? Mabuti nga yung may natitiran ako kaysa sa luneta ako matulog. Oo naman, tugon ko at nagsali ng tubig saka ko nilapag sa kanyang harapan. Napatingin siya dito at inusisa ng lubos ang baso. Sa gripo nang galing ang tubig pero pinakulo ko muna bago ko pinalamig. Patuloy ko nang mapuna ang gustong ipariting ng kanyang ekspresyon sa muka. Parang hindi naiinom ang tubig na iyon. Huwag kang mag-alala, hindi pa naman ako pinaglalamayan. Ani ko at matamis ang ngumiti. Ngumisi siya at sa huli ay inubos niya ito. Napatingin ako sa kanyang Adam's apple na bumababa at pumapaitaas. Bahagyang napaawang ng aking labi nang dumighay siya sabay punas ng namamasang giliran ng kanyang labi. Hindi ko naman siya pinagnanasaan. Nakita ko lang ang sarili kong namangha sa kaseksihang taglay niya kahit umiinom lang naman siya ng tubig. Ang totoo niyan, hindi ako naparito para bisitahin ka lang. Biglang sabi niya. Nakabalik ako sa ulirat at tumaas ang dalawang kilay ko sa pagtataka. Tumayo siya at tumakbang palapit sa akin. Napasamdal naman ako sa lababo nang sumobra ang lapit niya sa akin. Nakatago lang ang kanyang isang kamay sa kanyang bulsa habang ang isa naman ay nakahawak sa sink sa giliran kung saan ako sumasandal. Sir Clyden, tanong ko sa kanya dahil sa biglaan niyang naging tahimik at creepy. Itinaas niya ang aking baba gamit ang kanyang hintuturo at inangkin ang aking labi. Hindi naging formal ang tibok ng puso ko. Pagkatapos, habang ang aking mga paa naman ay nanghihina. Hindi ko alam ang dapat kong gawin at parang naistatwa na lang ako sa aking kinatatayuan sa sobrang gulat. Napahawak ako sa sink at napatingin sa kanya na nakapikit ang mga mata habang dinadama ang aking labi. Laking gulat ko nang halikan niya ako. Hindi ba ang halik ay para lamang sa dalawang tao na nagmamahalan? Ibig sabihin ba ay mahal ako ni Sir Clyden? Pero paano at bakit? Sa pagkakatanda ko ay wala naman akong ginagawa bukod sa pagiging sekretarya niya. Tinutulungan siya, nilalakasan ang loob niya at tagamasahin niya minsan. Sir? Buong lakas ko siyang itinulak. Bahagyang humiwalay ang aming labi, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin pa rin sa akin. Nangungusap. Napatakip ako sa aking labi. Bakit mo ako hinalikan? Nauutal na tanong ko. Bahagyang gumuhit ang ngiti sa kanyang labi. I don't know how to court a woman. Akala ko tayo na pag hinalikan kita. Di ko naman inaasahan na tatanungin mo ako ng ganyan. Sa daming tumatawag na babaeng umiiyak sa kanya sa opisina at nagmamakaawang balikan siya, hindi siya marunong manligaw. Sinungaling.
Doon ko naintindihan kung ano ang pumipigil sa akin pumunta sa Italia. Si Clyden, hindi ko siya gustong iwan dito sa Pilipinas. She's fine. She just needs to rest. Narinig ko ang boses ng isang matanda. Agad kong iminulat ang mga mata ko para tingnan ang buong paligid at ang puting kurtina at puting kisame. Agad ang nasilayan ko. Mabilis na lumapit si Richard sa akin at hinawakan ang aking noo. "Kumusta ng pakiramdam mo?" tanong niya. Inilibot ko ang buong paningin sa paligid at agad na sulyapan mula sa maliit na bintana ng pintuan si Clyden. Agad siyang umalis nang makita akong gising na. Huminga ako ng malalim at pinakiramdaman na lang ang tahip ng aking puso na kasalukuyang hindi pa napapawi nang maalala ko ang nakaraan, partikular noong una naming halikan. Sinong nagdala sa akin dito? Tanong ko. Ako, agap niyang sabi at ngumiti. Huli ko naalala ay si Clyden ang kasama ko sa elevator bago ako nawala ng malay. Ito ang sinasabi ko, kaya hindi kita pwedeng hayaang magtrabaho. Kung hindi lang dahil sa matandang iyon, hindi na sana ito nangyari sa iyo. Patuloy niya, tinutukoy ang kanyang ama. Ilang oras na ako nakahiga dito? Tanong ko sa kanya at sinubukan tumayo. Hindi naman malubhang pakiramdam ko. Wala naman akong nararamdamang sakit sa aking katawan. Inalalayan niya ako at itinaas pa ang aking higaan. Mga 3 oras. Dito ka na matulog. Ihahanda ko lang ang makakain mo. Aniya at ngumiti. Gusto kong makausap si Clyden. Siya ang inaasahan ko sa aking pagmulat pero iba ang aking nakita. Sana pala hindi na lang muna ako nagising kung dismaya lang naman ang mararamdaman ko. Siya nga pala, baka hindi kita payagan na lumabas sa susunod na araw. Hopefully, Mr. Butchenko would understand your situation. Napaawang ang labi ko. Hindi pa payagan lumabas? Ibig sabihin, hindi ko makikita si Clyden ng ilang araw? Richard, tutungo kami sa ibang city next week. Wika ko. Nahinto siya sa paghihiwa ng prutas at sandaling namayani ang katahimikan. Napatalo na lang ako sa gulat nang padabog niya ibinagsak ang prutas. Muntik nang mahulog ang baso dahil dito. Binawi niya lang ng isang ngiti at muling naghiwa muli. Lumalabas ang kanyang mga ugat habang hawak-hawak ng mahigpit ang kutsilyo. Binalot ako ng takot at napalunok ng ilang beses. Natatakot ako sa pwede niyang gawin. Alam ko namang pinipigilan niya lang ang sarili niya sa mga oras na ito. Hindi ako pwedeng maging kampante. Let's wait till next week. Kapag okay ka na, papayagan na kitang magtrabaho. Huminga na lamang ako ng malalim at tumango. Lola, gusto kong umuwi ng Pilipinas para kamustahin siya. Sa pagkakaalala ko ay matagal na nangyari ang unang halik namin ni Clyden. 6 o mahigit 5 taon na ang nakakalipas. Napaitaas ko ang aking tuhod at niyakap ito. Hindi ko alam kung nabubuhay pa siya sa mga oras na ito, pero positibo kung hindi pa siya lumilisan sa mundo. Nilapag ni Richard ang pagkain sa harap ko. Kumuha siya ng rice porridge gamit ang kutsara at itinapat ito sa aking labi. Napatingin ako dito. Hindi ako sanay na alagaan niya ako. Nangyari lang naman ang mga bagay na ito nang dumating si Clyden sa buhay namin. Akma kong kukunin sa kanyang kamay ang kutsara, ngunit naging mahigpit ang hawak niya dito. Richard, ako na. Kumain ka. Mariini ang sabi. Hindi ko patuluyang umuuwang ang aking labi nang bigla niyang idiin ang kutsara sa aking bibig. Plano kong umuwi sana sa Pilipinas. Bibisitahin ko si Lola. Ani ko sa kanya sa kabila ng pagnguya. Natigilan siya at hindi makapaniwalang bumaling sa akin. Namuo ang kanyang pawis sa tuktok ng kanyang ilong at sa ibabaw ng kanyang labi. May naaalala ka? Tanong niya sa akin. Gumuhit ang ngiti sa akin labi sa saya at tumango. Hindi ba siya masaya para sa akin? Asawa niya ako, pero ang pinapakita niyang reaksyon ay taliwas sa inaasahan ko. Unti-unti, Richard. Ani ko na lamang. Umiwas siya ng tingin sa akin at dumukot muli ng pagkain. Gumawa siya ng malakas na ingay nang padubog siyang kumuha muli ng porridge. Hindi ko pa nalulunok ang kinakain ko nang sunod-sunod niya akong sinusubuan. Inilayo ko ang aking mukha at hindi napigilan ang itulak ang kanyang braso. Natapon ng pagkain sa kanyang damit pero wala siyang naging reaksyon dito. Richard, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ko. Saka ako uminom ng tubig. Unang-una, hindi ako gutom
pero pinipilit niya ako. Binalot ako ng kaba nang bumaling ang kanyang nanlilisik na mga mata sa akin. Hindi ka uuwi ng Pilipinas, Ivy. Wala kang bibisitahin. Aniya, kunot-no ako napatingin sa kanya. Hindi ko siya maintindihan. Wala akong ginagawang masama, pero bakit ang tono ng kanyang pananalita ay galit na galit? Richard, hindi mo ako preso para ikulong sa iyo. May buhay ako sa Pilipinas. Ito ba ang dahilan kung bakit hindi mo ako sinasamahan sa doktor? Ayaw mo akong makaalala? Ikukulong mo ako habang buhay? Sunod-sunod kong tanong. Biglang sumakit ang giliran ng aking ulo pero hindi ko na ininda ito. Kapag nanghina ako dito, wala akong ideya kung ano maaari niyang gawin sa akin. Nanlaki ang mga mata ko nang kumuha siya ng kutsilyo. Richard! Sigaw ko at humiyaw. Sapat na para dali-daling bumukas ang pintuan at pumasok si Clyde na may daladalang papeles. Bumaba ang paningin niya sa kamay ni Richard na may daladalang kutsilyo. What are you trying to do? Tanong ni Clyde. Si Richard naman ay parang natauhan at saka niya ito binitawan. No! No! Biglang bigkas niya. Marahan ngunit nanlilisik pa rin ang kanyang mga mata. Bumaling siya sa akin at agad siyang lumabas ng pinto. Dumalo si Clyde sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Hinahabol ko ang aking hininga. Saka bumagsak ang aking luha sa takot at kaba. I won't let this happen again. Mariing wika ni Clyde habang inaalog ang balikat ko. May paraan pa bang mapigilan si Richard? Kung isusumbong ko sa pulisya, siguradong gagawa at gagawa ang kanyang ina para mailabas siya. Kahit si Clyde na hindi basta-bastang gagawa ng bagay kung ikakapahamak lang naming dalawa. Mahirap kalabanin ng mga gozon at ayaw kong masira ang imahe ni Clyde sa kanila dahil lang sa akin. Kahit masabihing mas pinagkakatiwalaan ng kanyang ama si Clyde, hindi pa rin nawawala ang katotohanan na anak niya ito. We need hard evidence, Ivy. Mas mahirap ang sasapitin natin kung magpapadalos-dalos tayo sa ngayon. Aniya, kinagat ko ang aking ibabang labi at tumango. Nadala lang ako sa bugso ng damdamin. Magagawa ko bang i-betray siya? Sakit lang ang maidudulot ko kay Richard at ganoon din siya sa akin kapag nagpatuloy kami sa relasyon namin. Hindi matutumbasan ng pera ang krimen na may matibay na ebidensya. Nasa ibang bansa tayo. We need to consider their views and opinion. Ayaw kong mabaliktad at magmukhang may nabiktima tayo. Pwede ko naman sigurong kausapin si Richard. Wika ko. Sa giliran ng aking mga mata ay kita ko ang pagbali ni Clyde sa akin. Siguro naman maiintindihan niya kapag hindi ko na gustong makasama pa siya. Nabasag ang aking boses. Nangingilid ang aking mga luha. Naaalala ko ang paghawak niya ng kutsilyo kanina at ang kanyang mukha. Pumikit ako ng mariin at itinago muli ang aking mukha sa aking mga tuhod. You saw it with your own two eyes. Sa tingin mo, madadala yun ang pag-uusap? Tanong niya sa akin. Tinutukoy ang nangyari kanina. Hindi malayong siya ang dahilan ng pagkawala ng alaala ko. Hindi malayang mapatay ako ni Richard kapag nagtagal pa ako sa kanya. Hinuwakan naman ni Clyde ng aking buhok at maingat itong hinagod. Kapag napatunayan kong siya ang may sala sa nangyari sa iyo, umaangat ang aking paningin sa kanya. Namumula at nag-aalab ang kanyang mga mata sa galit. Ngayon ko lang nakitang ganito kagalit si Clyde o sa aking palagay, base sa pinapakita niyang reaksyon sa mukha, matagal na niyang kinikimkim ang galit na ito at ngayon lamang lumabas. Papatayin ko siya! Sinakto namin sa oras na wala si Richard sa Roma nang lumabas ako ng ospital. Si Jack, ang kanang kamay ni Clyde ang siyang nagbibigay sa amin ng impormasyon kung nasaan siya. Bihira ko lang siyang makita. Siya iyong inuutusan ni Clyde kapag may pinapabili siyang gamit para sa akin noong namamalagi pa ako sa penthouse niya at mga ilang kagamitan ni Clyde. Hindi maaalis ang paningin ko sa kanya nang maibaba niya ang aking bag na naglalaman ng mga damit ko. Pagpasok namin ng bagong penthouse ni Clyde, walang reaksyon ang kanyang mukha, parang robot na nakaprogram lang. Pinapaayos ko ang dalawang kwarto kung sakaling hindi mo gustong tumabi sa akin. Narinig kong boses ni Clyde. Bumaling ako sa kanya. Nagdilim ang kanyang paningin nang mahagip niya ako nakatingin sa kanyang assistant. Why are you looking at him?
Mariin niyang tanong. Kanina pa siya hindi nagsasalita. May problema ba siya sa pandinig? Tanong ko sa kanya. Lumingon ako kay Jack na nakatingin pa rin ng diretso sa kawalan. Ngumising naman si Clyden at kinuha ang bag kung saan ito nilabag ni Jackson. He's not allowed to talk if it's not necessary. Anin naman ni Clyden. Hindi mo magugustuhan ang lalabas sa bibig niya kapag nagsalita yan. Patuloy naman ni Clyden. Nasulyapan ko ang pag-irap ng mga mata ni Jack pero ang matuwid niyang pagtayo ay hindi man lang kumukurap. Thank you, Jack. Sabi ko sa kanya bago ako sumunod kay Clyden, paitaas ng hagdan. Nilibot ko ang buong paningin ko sa buong lugar. Kumpara sa dating penthouse, mas malawak ito. Mas maraming disenyo at mas makikita ang syudad mula sa malaking bintana. Kung hindi mo alam na si Clyden na nagmamay-ari nito, mapapaisip ka na isang successful at magandang dalaga ang may-ari nito. Masyado akong nakonsensya dahil kailangan niyang lumipat ng lugar para lang sa akin. May plano ako. Biglang wika ko nang umagaw sa kanyang atensyon nang makapasok kami ng kwarto. Bumaling siya sa akin, ngunit hangad hindi siya nagsalita. Hinintay niyang lumabas sa aking bibig ang aking sasabihin. Let's stay low-key. Hindi tayo mapapaghalataan ni Richard na may plano tayo kung ipagpapatuloy natin ang normal na buhay. Patuloy ko. Kumunot naman ang kanyang noo. Isinara niya ang pintuan at binuksan ang kulay kahel na liwanag. Are you crazy? Hindi kita hahayaan na bumalik sa bahay ng gagong iyon. Aniya. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang dibdib para pakalmahin siya. Noong isang araw, pa siya, galit na parang kakatayin ng buhay, si Richard.